Mom, why the sudden call? Tanong ni Harrison o Harris sa kanyang ina na nasa kabilang linya. Nasa opisina siya nang makatanggap siya ng tawag mula sa ina na nasa Pilipinas. CEO si Harris ng isa sa mga kumpanyang pag-aari ng pamilya ng kanyang ama sa Amerika. Sa kasalukuyan ay nasa Las Vegas, Nevada, USA ang main office ng kumpanya. Isang Filipino-American si Harris. Half American kasi ang kanyang amang si Harold Jennings, habang purong Filipino naman ang kanyang inang si Bettina Buenavista. Sa Pilipinas pinanganak si Harris, subalit lumaki siyang pabalik-balik sa Amerika dahil naroon ng mga kamag-anak ng ama, maging ang iba pang kumpanyang pinamamahalaan nito. Nang makatapos siya ng pag-aaral ay sa kanya ibinigay ng ama ang pamamahala sa Jennings Real Estate Group. I called to remind you of your brother's wedding, Harris. That's 3 weeks from now. Sagot ng inang si Bettina mula sa kabilang linya. Pangalawa si Harris sa 4 na anak ng kanyang mga magulang. Sa kanilang magkakapatid, siya lamang ang nasa Las Vegas. Nasa Pilipinas ang Kuya Hunter niya habang parehong nag-aaral sa Boston ang nakababatang kapatid na sina Harper at Haley. Isang buwan ang nakararaan, tumawag sa kanya ang nakatatandang kapatid upang ipaalam na nag-asawa na ito. Biglaan ang naging kasal ng Kuya Hunter niya sa asawa nito, kaya ayon sa kapatid ay plano ulit nitong pakasalan ng asawa. Kailangan niyang umuwi sa Pilipinas para sa kasal ng kapatid dahil gusto ng Kuya Hunter niya na siya ang maging best man nito. Don't worry, I don't forget, Mom. Sagot ni Harry sa ina. Good, iho. Ikaw lang ba mag-isa? Wala ka bang isasamang girlfriend? Natawa siya. Mom, alam mo hindi ako nag-girlfriend. Sa edad na 29 ay wala pang nagiging seryosong karelasyon si Harris. Tanging pisikal lamang ang nagiging relasyon niya sa mga babaeng napapaugnay sa kanya. Noon pa man, hindi niya naging prioridad ang pakikipagrelasyon. Mas importante sa kanya ang pagpapalago sa kumpanyang pinamamahalaan. Pumalatak ang ina sa kabilang linya. Ikinasal na ang Kuya Hunter mo, samantalang ikaw, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nagseseryoso sa babae. Bakit hindi mo gayahin ng kuya mo, iho? Find a nice girl and settle down. Naikot ni Harry sa mga mata. Hindi na bago sa kanya na maikumpara ng mga magulang sa kanyang Kuya Hunter. Magkalapit kasi ang edad nilang magkapatid at papasa silang kambal, kaya madalas silang maikumpara sa isa't isa. Dumagdag pa na pareho silang may interes na pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Tulad niya, CEO din ang Kuya Hunter niya ng real estate company na pag-aari ng pamilya nila sa Pilipinas, ang Buenavista Land. Sure, Mom. Bukas na bukas din mag-aasawa na ako. Sagot ni Harry sa ina. Huh? Are you serious, iho? Mag-aasawa ka na? Magkahalo ang gulat at galak na gagad ng kanyang ina. Of course, I'm kidding, Mom. Wala nga akong girlfriend. Paano mag-aasawa ako bukas? Ang Kuya Hunter mo rin naman wala ring girlfriend, pero bigla na lang nag-asawa, iho. Well, I'm not Kuya Hunter, Mom. Supladong sagot niya sa ina. Para kay Harris, katangahan ng ginawa ng kapatid na bigla ang pagpapakasal sa babaeng ni hindi nito nobya. Hindi ko naman sinabing gumaya ka sa kapatid mo. I'm just saying it's possible, iho. Para sa akin, posible ang bagay na yun, Mom. Hindi pa ako handang magpakasal at lalong hindi ko gusto yung magpakasal sa babaeng hindi ko lubos na kilala. Anyway, I have to go. Marami pa akong kailangan tapusing trabaho. Fine. I'll leave you now, iho. I'll just talk to you soon. Mag-iingat ka lagi dyan. You too, Mom. Sagot ni Harris. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay ibinalik niya ang atensyon sa tinatapos na trabaho. Samantala, pagkatapos ng duty ni Anna sa hotel na pinagtatrabahuhan, ay dumiretso siya sa kanyang part-time job. Isang part-time housekeeper ang dalaga sa isang cleaning service agency sa Las Vegas, Nevada. 6 na taon na ang nakalipas mula nang magpunta si Anna sa Amerika para sa postgraduate training sa isang hotel sa New York. Bago matapos ang kontrata niya, ay na-offeran siya na maging regular na empleyado ng hotel. Sa kasalukuyan, housekeeping supervisor na si Anna sa hotel at naka-assign sa isa sa mga branch na yon sa Las Vegas. Kahit na paano ay malaki na ang sweldo niya sa trabaho, subalit dahil meron siyang pinag-iipunan, ay naghanap siya ng iba pang mapagkakakitaan sa bakanting oras niya. Good evening, Miss Anna. Bati kay Anna ng doorman ng apartment building ng isang apartment unit na nakatoka niyang linisan ng gabing yon. Pagkatapos niyang batiin ng doorman ay umakyat siya sa apartment unit ng kliyente. Agad na bumungad sa kanya ang magandang interior ng apartment pagpasok niya roon. Yun na ang pangatlong beses na lilinisan niya ang apartment na yon,
Subalit hanggang ngayon ay nalulula pa rin siya sa ganda niyon. Daig pa niyon ng presidential suite sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. Bawat gamit na naroon ay sigurado siyang $1,000 ang halaga. Grabe, gaano kaya kayaman tong si Mr. Jennings? Nakakalula tong apartment niya. Wika niya habang iginagala ang tingin sa sala. Nauna na niyang nilinis ang malawak na banyo na kasinlaki na yata ng apartment na tinutuluyan niya. Ayon sa doorman ng gusali, isang negosyanteng nagngangalang Harrison Jennings ang may-ari ng apartment na yon. Gamit ang microfiber cloth ay maingat na pinupunasan ni Ana ang gamit na naroon sa sala. Kabilang na ang leather sofa na siguradong $1,000,000 ang halaga. Diyos ko Lord, ang ganda talaga ng lahi ng pamilya nitong si Mr. Jennings. Pinagpala sa lahat. Wika niya habang pinupunasan ng nag-iisang frame na nakadisplay sa sala ng apartment. Pinagmasdan niya ang hawak na picture frame, 2 may edad na mag-asawa, 3 lalaking tila nasa mid-20s at isang babaeng teenager ang nasa larawan. Sino kaya dito sa 3 lalaking to si Harrison Jennings? Sambit niya habang nakatingin sa 3 lalaki sa larawan. Base sa mga gamit na nasa apartment, binata pa si Harrison Jennings, kaya siguradong isa ito sa 3 binata sa larawan. Laging walang tao sa apartment na yon kapag nililinisan niya, kaya hindi pa nakikita ni Ana si Harrison Jennings na siyang may-ari niyon. Itong nasa gitna ang pinakagwapo. Ito ni siguro si Harrison Jennings. Sambit niya. You're right. I'm that guy in the middle. Napatalon si Ana nang marinig ang isang baritonong tinig. Pagharap niya sa pinanggalingan ng boses ay tumambad sa kanya ang isa sa mga gwapong lalaking nasa larawan. Anak ng palaka, ang gwapo. Wala sa sariling bulalas niya. Nabitiwan niya ang hawak na frame. Oh my goodness, I'm very very sorry sir. Natatarantang sambit niya at agad na pinulot ang nalaglag na frame sa sahig. Ganoon na lamang ang pasasalamat niya sa lahat ng santo na hindi yun nabasag. Nang mag-angat si Ana ng tingin, nasa kanya pa rin ang mata ng lalaki habang niluluwagan nito ang suot na necktie. Lumunok siya at inulit ang paghingi ng tawad. I'm sorry again sir. The frame slipped from my hand. Gusto niyang mapapikit at murahin ang sarili. 6 na taon na siya sa Amerika kaya hasa na siyang mag-Ingles, pero bigla ay na-mental block siya sa harap ng lalaki. It's okay, miss. Kaswal na sagot ng kaharap na nakapagpahinga ng maluwag sa kanya. Thank you, sir. Napatitig si Ana sa mukha ng kaharap. Diyos ko, mas gwapo pala siya sa personal. Daig pa niyang Hollywood actor. Komento niya sa isip. Mas matanda ng ilang taon ng lalaking kaharap sa larawang nasa frame. Hula niya ay nasa late 20s or early 30s na ang edad nito ngayon, at tila ito modelo sa tangkad nito at matipunong pangangatawan. But what did you say earlier? I'm guwapo? Tanong ng kaharap, bahagyang umangat ang makakapal na kilay nito. Namula ang mukha ni Ana. That's a Filipino word, Mr. Jennings. Guwapo means you're, handsome or good-looking. Tila naaaliw na umangat ang sulok ng mga labi nito. So you find me handsome? You're good-looking, Mr. Jennings, along with those men in the photo, who I assume are your brothers. I can see your family is very gifted in the looks department. But am I the most handsome among the 3 of us? Muli ay tanong nito. Yes, Mr. Jennings, you're the most handsome. In my native language, pinakagwapo. Thank you, miss. Sagot nito at tila naaaliw na napahalakhak. Diyos ko, totoo ba talaga ang lalaking to? Bakit pati tawa niya ang gwapo? Anya sa isip. Bago pa siya muling matulala ay tumikhim siya. You're welcome, Mr. Jennings. Anyway, I'll continue with my work so I can leave immediately. May I ask for your name first, miss? Ana, Mr. Jennings. Ana? Just Ana? Tumango siya. Yes, Mr. Jennings. Ana Labrador. No second name, just Ana. A-N-A. Hindi pa rin nawawala ang aliw sa mukha nito nang tumango ito. Okay, Ana. I'll leave you here so you can finish your work. Sinundan niya ng tingin ng lalaki na dumiretso sa silid nito na nauna niyang nilinis kanina. Diyos ko, Lord. Ang gwapo ng lalaking yun. Nakakatunaw ng brain cells. Mahinang wika niya sa sarili habang ipinagpapatuloy ang paglilinis ng sala. Hindi mawala sa isip niya ang abelya ng mga mata ng lalaki na tila kumikislap kanina habang kausap siya. Di naman siguro ako magkakasala kay Polo kung magagapuan ako sa ibang lalaki, no? Marunong lang naman ako maka-appreciate ng gwapo. Wika niya sa sarili.
Ang tinutukoy niyang Polo ay ang nobyo niya sa Pilipinas. Nakilala ni Ana ang binata noong kolehiyo siya. Mula first year college siya ay manliligaw na niya si Polo, kaya naman sinagot na niya ito nang makagraduate siya. Bago siya umalis ng Pilipinas ay 6 na buwan na ang relasyon nila ng nobyo. Sa kasalukuyan, mahigit 6 na taon na ang pagsasama nila. Isang public school teacher si Polo at nagpaplano itong sumunod sa kanya sa Amerika upang doon na rin magtrabaho. Sa sumunod na mga minuto ay itinuon na ni Ana ang konsentrasyon sa paglilinis. Ayon sa boss niyang si Mrs. Smith ay metikuloso si Mr. Harrison Jennings kaya 2 beses sa isang linggo itong nagpapalinis ng apartment. Naku, mabuti na lang talaga hindi nabasag ang picture frame ng pamilya niya. Anya sa isip. Hey, Miss Ana with no middle name. Napatalon si Ana habang inaayos ang cleaning cart nang marinig ang bariton ng tinig ni Harrison Jennings. Anak ng palaka, nakakangulat naman. Sambit niya bago huminto sa ginagawa. Paglingon niya ay nakatayo malapit sa kanyang lalaki. Nakapambahay na ito subalit ni hindi nabawasan ang kagwapuhan nito. Yes, Mr. Jennings. Do you need something? Have you had your dinner, Ana? Not yet, Mr. Jennings. Bahagyang napanguso ang mapupulang mga labi nito bago ngumiti. Do you wanna join me for dinner? I reheated my leftover pasta. Namilog ang mga mata ni Ana. Mr. Jennings, you're inviting me to eat dinner with you? As in, me? Hindi makapaniwalang tanong niya. Itinuro pa ang sarili. Bahagya itong natawa sa reaksyon niya. Yes, you. You're the only one I'm talking to, Ana. Nagiinit ang mga pisnging ngumiti siya. That's very kind of you, Mr. Jennings, but I'm sorry because I have to go. Can't you spare a few minutes? I'm sorry, Mr. Jennings, but time is gold for OFWs like us. OFW? Overseas Filipino workers, Mr. Jennings. I'm from the Philippines, a country in the southeastern part of Asia. I know where the Philippines is. Tila naaaliw na putol nito sa kanya. Tumango-tango siya at ngumiti. Well, I'm a Filipino who came here to work. So, I'm an OFW here in the US. May maliit na ngisi sa gwapong mukha ng kaharap, kaya naman gustong mapapikit ni Ana. May nakakatawa ba sa sinabi ko at parang aliw na aliw tong si Mr. Jennings? Anya sa isip. Okay, Ana, I understand you can join me for dinner. Thank you for cleaning my apartment. Nakangiting wika nito. No need to thank me, it's my job. I know, but still thank you. Ngumiti siya. I'll go ahead, Mr. Jennings. Enjoy the rest of your night. You too, Ana. Tulak ang cleaning cart niya ay nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto ng apartment. Subalit napahinto siya nang marinig muli ang boses ng lalaki. Butete. Nagtataka na lingon niya si Harrison. Huh? What did you say, Mr. Jennings? Butete. Yun ang tawag sa anak ng palaka. Sa English, tadpole. Nalaki ang mga mata niya kasabay ng paglaglag ng panga. Marunong kang magtagalog? I mean, Filipino, Mr. Jennings? Mahina itong natawa. Marunong. Filipino ako eh. Filipino ka? Eh bakit kulay hazel yung mga mata mo at brown yung buhok mo? Saka tisoy ka rin. Hindi makapaniwalang wika niya at itinuro pa ang buhok nito. I'm half Filipino. Sa Pilipinas ako pinanganak at lumaki. Napaawang ang mga labing napatitig siya sa kaharap. Bigla ay namula ang mukha nang mapagtantong naiintindihan nito ang lahat ng sinabi niya kanina. Anak ng palaka ka, Mr. Jennings. Yung mga sinabi ko kanina, naintindihan mo naman pala. Nagkunwari ka pang hindi alam kung ano yung gwapo. Hindi napigil ang bulalas niya. Tumikhim ito. Ana, wala naman akong sinabing hindi ko naintindihan yung sinabi mo. Ikaw itong nagpaliwanag bigla sa akin. Oo nga naman, Ana. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. But anyway, I'm sorry if you feel like I made fun of you. Hindi ko lang agad nalinaw na Filipino rin ako dahil naaliw ako sa mga sinasabi mo. I found you adorable when you were explaining what OFW means. Nag-init ang mga pisngi niya, subalit pilit niyang kinunot ang noo. Sa isang iglap ay naging komportable siya sa lalaki, ngayong nalaman niyang kalahi din niya ito. Ay, ewan ko sa'yo, Mr. Jennings. Ikaw pa naman ang pinakagwapo sa pamilya mo. Ganyan ka pala. Hey, Ana, sorry na. Wika nito sa tonong tila nanunuyo kahit nakangiti naman to. Napanguso siya bago sa huli ay napangiti na lang. Huwag ka na mag-sorry, ayos lang naman, binibiro lang din kita. Pero ako pa rin naman ang pinakagwapo sa pamilya ko, di ba? Ikaw pa rin naman, Mr. Jennings. Pigil ang tawang sabot niya na ikinalaki ng ngiti nito. Anyway, I have to go. Mauna na ako.
Okay, see you again, Ana. Ngumiti siya sa lalaki bago tuluyang lumabas ng apartment nito. Isang oras ang nakalipas ay nakauwi siya sa apartment na tinutuluyan. Hi Ana, kain tayo. Nagluto ako ng menudo. Namimiss ko na kasi. Anyaya sa kanya ng roommate na si Maria. Tulad niya isa ring OFW ang dalaga. Waitress naman ito sa isang restaurant sa Las Vegas. Habang kumakain sila ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid na si Dahlia. Nagtungo siya sa sala para doon sagutin ang tawag. Dahlia, Ella, napatawag kayo. May problema ba dyan sa Pilipinas? Tanong niya sa dalawang kapatid na siyang bumungad sa kanya sa screen. Panganay si Ana sa 6 na magkakapatid. Pare-pareho silang babae. Isang kasambahayang ina niya at magsasaka naman ng ama. Mahirap ang buhay ng pamilya niya sa Tarlac. Kaya naman bata pa lamang ay nagsikap na si Ana sa buhay. Naging scholar siya sa isang universidad sa Maynila at nang makagraduate sa kursong Hotel and Restaurant Management, ay nabigyan siya ng oportunidad na makapag-training sa Amerika. Sa pinansyal na tulong ng amo ng ina ay nakarating siya sa Amerika. Nang nakapagtrabaho siya ay siya na ang nagpaaral sa mga kapatid. Sa kasalukuyan, 3 pa niyang kapatid ang nasa eskwela, habang ang 2 ay nagtatrabaho na rin. Ate, may gusto sana kaming sabihin sa'yo. Wika ni Ella sa nag-aalalang tinig. Ano yon? May problema ba dyan? Kinakabahan na ring tanong niya. Kita niya kasi sa mukha ng mga ito ang pag-aalinlangan. Ano ate, galing kami ng Maynila ni Ella, tapos nakita namin si Kuya Polo sa mall. May kasama siyang ibang babae ate. Niloloko ka niya. Wika naman ni Dahlia. Ha? Baka naman katrabaho o kaibigan lang ni Polo yung kasama niya. Depensa niya sa mga kapatid. Isang teacher ang nobyo kaya natural na rito ang pagiging palakaibigan. Paanong magiging kaibigan? Nakaakbay si Kuya Polo dun sa babae ate. Sinundan namin siya ni Dahlia hanggang palabas ng mall. Dumiretso sila sa isang motel ng babaeng kasama niya. Ate, nakuhaan namin si Kuya Polo ng picture sa entrance ng motel. Isisend ko sa'yo. Wika naman ni Dahlia. Napamaang si Ana sa mga sinabi ng kapatid. Nang makabawi ay umahon ang matinding galit sa dibdib niya. Walang niyang lalaki yun. Akala ko loyal siya sa akin. Yun pala may ibang babae siya. Lalo siyang nanginig sa galit nang makita ang larawang ipinadala ng mga kapatid. Malinaw doon na niloloko nga siya ng nobyo. Pagkatapos niyang makausap ang mga kapatid ay tinawagan niya si Polo. Ana honey, napatawag ka. Bungad sa kanya ng nobyo sa kabilang linya. Tumawag ako para sabihing break na tayo, Polo. Walang pagdadalawang isip na deklara niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong break? Anong problema, Ana? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko nang niloloko mo ko. Nahuli ka ng mga kapatid ko, Polo. Huwag mo subukan mag-deny dahil may ebidensya ang mga kapatid ko. Nakaakbay ka sa babaeng yun at dinala mo sa motel. Ana, honey, wala akong ibang babae. Katrabaho ko lang yun. Nagpasama lang sa akin. Hanggang sa loob ng motel, nagpasama sa'yo, Polo? At anong sasabihin mong ginawa niyo doon? Nag-prayer meeting? Gumawa ng lesson plan? Honey, I'm sorry. Nagkamali ako. Natukso lang ako dahil ilang taon na tayong hindi magkasama. Pero ikaw ang mahal ko. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako uulit pa. Kung mahal mo ako, hindi mo ako maiisip na lokohin, Polo. Simula ngayon, tapos na tayo. Hindi pwede, Ana. 6 years na tayo. Basta mo na lang bang tatapusin ang relasyon natin dahil sa isang pagkakamali? Ang kapal ng mukha mong sabihin yan, Polo. Oo, nanghihinayang ako sa 6 na taon, pero mas lalong masasayang ang buhay ko kung hindi kita hihiwalayan. Mula ngayon, tapos na tayo. Fine. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero hindi mo naman babawiin yung motor na bigay mo, hindi ba? Regalo mo yun sa akin ng birthday ko. Pagak siyang natawa dahil yun pa talaga ang unang inilala nito. Huwag kang mag-alala. Wala akong interes na bawiin pa lahat ng binigay ko sa'yo. Sayong-sayo na mga yan, Polo. Hindi ko rin babawiin ang mga binigay ko sa'yo, Ana. Muli ay pagak siyang natawa dahil wala naman itong ibinigay sa kanya kundi mga stuffed toy noong naniligaw pa to sa kanya. Dahil nasa Amerika siya ay siya lamang ang laging nagpapadala ng kung ano-ano rito. Ana, ayos ka lang? Bakit umiiyak ka? Tanong sa kanya ni Maria nang abutan siya nitong umiiyak sa sala. Sakalang bumagsak ang luha niya nang ibaba niya ang cellphone. Suminghot siya. Break na kami ng boyfriend ko. Niloko niya ako. Ang kapal ng mukha niya, Maria. Kaya ako naghanap ng ekstrang trabaho para mabili ko yung pick-up truck na pangarap niya. Tapos malalaman ko ng bababae lang palang gago sa Pilipinas. Agad siyang dinaluhan ng kaibigan. Shh, hayaan mo ng gagong yun, Ana. Siya ang nawalan dahil sa panloloko niya.
Maganda ka, mabait, masipag at maalaga. Kaya marami ka pang mahahanap na lalaki na higit pa sa gagong ex-boyfriend mo. Sa kabila ng luha ay napangiti siya sa kaibigan. Subalit bago pa siya makasagot ay biglang tumunog ang fire alarm ng apartment building nila na pinagtakan nilang dalawa. Samantala, 3 araw ang nakalipas, nasa isang restaurant si Harris kasama ang babaeng kadate niya sa gabing yon. Subalit kumakain pa lang sila ni Shelly ay gusto na niyang umuwi. "Thank you for inviting me to dinner tonight, Harris. I missed you." Wika sa kanya ng kaharap. Isang ngiti lang ang isinagot niya sa babae. Dati niyang fling si Shelly. Inimbitahan niya ito ng gabing yon dahil ilang araw nang binabagabag ang utak niya ng imahe ni Ana Labrador, ang cleaning lady na naglilinis ng apartment niya. Hindi maintindihan ni Harris kung bakit simula nang makilala niya ang babae noong gabing abutan niya ito sa apartment niya, hindi na ito mawala-wala sa isip niya. Kapag ipinipikit niya ang mga mata ay nakikita niya ang magandang mukha nito. "Hey Harris, are you okay? You're unusually quiet." Untag sa kanya ni Shelly. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Akala niya kapag nakipag-date siya sa iba ay mawawala na sa isip niya si Ana. Subalit kabaliktaran pa yon dahil habang nakatingin siya kay Shelly ay mukha ng cleaning lady ang nakikita niya. What the hell? Anong meron sa babaeng yun at hindi siya maalis sa utak ko? Anya sa isip. Napakorap siya nang maalala na ngayong gabi ay nakaschedule muling linisin ang apartment niya. Kapag umuwi siya ngayon ay maaaring maabutan pa niya si Ana. "Harris, hey, are you with me?" Untag ng babaeng kasama. I'm sorry, Shelly. I forgot I have to go home early tonight. I have to leave. "Harris, I'm still having dinner." I'm really sorry. I'll just make it up to you. I'll ask my secretary to send you something. Bago pa ito makasagot ay tumayo na siya sa kanyang upuan. Naglapag siya ng pera sa mesa bago nagmamadaling tinungo ang labas ng restaurant. Subalit habang nasa biyahe pa uwi ay naabutan siya ng mabigat na trapiko. Napabuntong hininga siya. Bakit ba gusto mong makita ang babaeng yun, Harrison? Don't tell me na love at first sight ka sa kanya. Tukso sa kanya ng isang bahagi ng isip. Nanlaki ang mga mata niya at halos matawa sa sarili. Love at first sight, my ass. I'm just fascinated and amused with her. That's all. Malakas na sagot niya sa sarili. Naniniwala naman si Harris na totoo ang pag-ibig dahil nasaksihan niya yon sa mga magulang. Subalit naniniwala rin siya na hindi lahat ay may nakatakdang taong mamahalin. At kung may babae mang nakatadhana para kay Harris, gusto niyang dumating yun sa susunod pang 10 taon dahil masyado pa siyang bata para magpakasal at lumagay sa tahimik. Pasado 9:00 na siya nakarating sa apartment kaya hindi na niya inaasahang maabutan pa ang cleaning lady na si Ana. Kaya naman natigilan siya nang makita ang isang cleaning cart sa sala ng apartment. Ana is still here? Wika niya sa isip. Subalit nang igala niya ang paningin ay hindi naman niya nakita ang babae. Ana? Wika niya sa kawalan, subalit wala ring sumagot sa kanya. Nagpunta siya sa kusina at sa banyo, subalit wala roon ang babae. Pagpasok niya sa silid, doon niya nakita ang hinahanap. Naabutan niya ang babae na natutulog sa kama niya. Nakahiga ito paharap sa pintuan kaya kitang-kita niya ang maamong mukha nito. Nakatulog siya habang naglilinis? Anya sa sarili. Sa halip na gisingin ang babae ay maingat na lumapit siya at naupo sa tabi nito. Maarte si Harrison pagdating sa kanyang personal na gamit. Sa katunayan ay wala pang ibang taong nakakatulog sa kama niya. Subalit sa halip na magalit sa naabutan, ay tila may init na lumukob sa puso niya habang pinagmamasdan ang natutulog na si Ana. God, she's so beautiful. She looks like an angel sleeping there in my bed. Sambit niya sa isip. Hindi alam ni Harris kung gaano niya katagal na pinagmamasdan ng babae nang gumalaw ito at magising. "Ay anak na pala ka, sir!" Nanlalaki ang mga matang bulalas ni Ana. Hindi niya napigilang mangiti sa naging reaksyon nito. Hi Ana. Natataranta itong bumangon at inayos ang sarili. "Sir, I mean Mr. Jennings, I'm very very sorry. Hindi ko sinasadyang makatulog habang naglilinis. Ano kasi, ang lambot nitong kama mo." It's okay, Ana. I don't mind. Nakangiting putol niya rito. Napakurap-kurap ito. "Hindi ka galit, sir?" Mukha ba akong galit? Nagwala ang puso ni Harris nang titigan siya ni Ana. Yun ang unang beses na naramdaman niyang tila gustong tumalo ng puso niya. Mukha ka naman ngang hindi galit, Mr. Jennings." Kagat ang labing sagot ni Ana, nag-aalangan itong umiti. "Pero sorry po ulit, hindi ko talaga sinasadyang makatulog sa trabaho. Sana wag mo akong isumbong sa boss ko."
Akma siyang sasagot nang biglang tumunog ang tiyan nito. Napapikit si Ana, tila hiyang-hiya. Pinigilan niyang mangiti. You haven't had dinner yet, Ana? Nahihiya itong umiti. Hindi pa Mr. Jennings. Kung busog ako, hindi naman tututunog. Nakangiting umangat ang isang kilay niya. Siguro naman, kapag niyaya kitang sumabay sa akin mag-dinner ngayon, hindi mo na ako tatanggihan. Hindi ba nakakahiya? Tagalinis lang ako ng apartment mo. I don't see any problem with that. I invite whoever I want to invite to eat with me, Ana. Come on, hindi ko sasabihin sa boss mo na nakatulog ka dito sa apartment ko kapag pumayag ka mag-dinner kasama ko. Okay, Mr. Jennings. Thank you. Tila muling tumalon ang puso niya nang tumango at ngumiti si Ana. Great. I'll leave you to prepare our dinner, Ana. Mabilis lang to, promise. Tatapusin ko lang din ang trabaho ko, Mr. Jennings. You're too formal, Ana. Just Harris, please. Okay, Harris. Nakangiti siyang tumango at iniwan ito sa silid niya. Pagdating sa kusina ay napahawak siya sa dibdib. Nalinti ka na. Mukhang tinamaan ka nga talaga sa babaeng to, Harrison. Wika niya sa sarili. Samantala, nang maiwan si Anna sa silid ni Harris, ay napapikit siya at muntik ng kurutin ng sarili. Anak ng palaka, nakakahiya ka, Anna. Talaga nakatulog ka sa kama ni Mr. Jennings. Mabuti na lang mabait siya. Kastigo niya sa sarili. Ilang araw na kasing walang maayos na tulog si Ana. Noong gaming makipaghiwalay siya kay Polo ay nagkaroon ng sunog sa apartment building na tinitirhan nila. Maliit lamang ang sunog at hindi kumalat ang apoy, subalit kinailangan nilang pansamantalang maghanap ng ibang matutuluyan dahil ipinaayos ng may-ari ang electrical wiring ng buong gusali na siyang naging dahilan ng sunog. Nakituloy sila ng kaibigang si Maria sa apartment ng tiyahin nito na isa ring OFW. Dahil marami sila sa apartment at hindi siya komportable, hindi maayos ang nagiging tulog niya. Pagkatapos tapusin ni Ana ang paglilinis ay tumuloy siya sa kusina. Agad na kumulo ang tiyan niya nang makarating sa kanya ang amoy ng pagkain. I hope you're okay with leftover lasagna, Ana. Don't worry, masarap naman to. Gumawa rin ako ng salad. Baling sa kanya ni Harris. Huwag ka mag-alala, Mr. Jennings. Kahit anong ihanda mo, walang problema sa akin. Ako pa bang magiging choosy? Harris. Nakangiting pagtatama nito. Harris pala. Hindi niya napigilang pasadahan ng tingin ng binata. Suot pa rin nito ang pang-opisinang damit. Nakatupi lamang ang puting dress shirt nito hanggang siko. That's it. Alam kong gutom ka na. Anang lalaki at iginiya sa kanya ang upuan kaharap nito. Nilagyan din nito ng slice ng lasagna ang plato niya. Hey, you're staring at the food, Ana. You don't really like lasagna? Untag ni Harris. Agad siyang nag-angat ng tingin sa lalaki. Gusto ko, sorry. Kasi, hindi lang ako makapaniwala na niyaya mo kung kumain kasabay mo. Ngumiti ito. Akala ko, nagdududa ka kung may nilagay ako sa pagkain mo. Ha? Hindi ah. Ano namang ilalagay mo? Lason? Mukha ka namang mapagkakatiwalaan, Harris. Alam ko maraming serial killer na gwapo, pero feeling ko hindi ka naman masamang tao. Saka kababayan kita eh. Hindi ka rin nagdududa na baka nilagyan ko ang pagkain mo ng gayuma? Natawa siya. Sa gwapo mong yan, hindi mo kailangan manggayuma, no? At saka sino ba ako para gayumahin mo? Hamak na tagalinis lang ako ng apartment mo. Hey, don't belittle yourself, Ana. Hindi ka hamak na tagalinis lang. Ang marinig yun mula sa lalaking mataas ang estado sa buhay ay nagpainit sa puso niya at nagdala ng ngiti sa mga labi niya. Salamat, Harris. Kain na tayo? Tumango ito at bumalik ang ngiti sa mga labi. Isang subo pa lang ang nagagawa ni Ana ay muntik na siyang mapaungol sa lasa ng lasagna. Masarap ba? Tanong ni Harrison. Ang sarap, Harris. Namamanghang sagot niya habang tumatango. Thank you. Ikaw ang gumawa nito? Aha. Anito at sumubo. Wow, di ka lang gwapo, Harris. Magaling ka pa magluto. Ikaw, hindi ka lang maganda. Magaling ka ring mambola, ha? Nakangising sagot nito. Totoo naman yung sinabi ko, ah. Pero totoo rin ba yung sinabi mo? Nagagandahan ka sa akin? Hindi nga. Ngumiti ito. You're very pretty, Ana. Nag-init man ang mga pisngi niya ay pabiro siyang nag-angat ng kilay. Nako, alam kong sanay kang makihalubilo sa mga magagandang babae, kaya salamat, Harris. Pero mas maganda pa ako kapag nakaayos. Madalas kaya ako maging muse sa klase nung nag-aaral pa ako. I don't doubt that. Maswerte sa'yo ang boyfriend mo, if there's any.
Nito at tumikhim. Wala na, Haris. Nahuli ng kapatid ko na niloloko ako kaya hiniwalayan ko na. Your ex-boyfriend is in the Philippines? Tanong nito. Tumango siya. Oo, boyfriend ko na siya bago ako nagpunta dito sa Amerika, kaya LDR lang kami sa loob ng 6 na taon. Noong gabing naabutan mo ako naglilinis, pag uwi ko ng apartment noon, nalaman kong niloloko niya ako. I'm sorry, Ana. Wika nito sa marahang boses. Tipid siyang ngumiti. Salamat, Haris. Pero maitanong ko lang, ganun ba talaga kayong mga lalaki? Naghahanap ng iba kalaunan, lalo na kapag nasa malayo ang girlfriend? Tumikim ito. I honestly don't know. Hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Talaga? Sa gwapo mong yan? Ngumuso ito at napakamot sa isang kilay. I mean, I only date around. Playboy ka? Hindi na siya nagtaka kung ganoon nga ang binata. Sa hitsura at yaman nito ay hindi nakapagtatakang ito ang hinahabol ng mga babae. Former playboy, Ana. I no longer date around. I want to be in a serious relationship soon. Kaya yung susunod ko date, sisiguraduhin ko magiging asawa ko na. Natigilan siya sa sinabi nito, pagkatapos ay nangiti. Kung sa bagay, parang mas okay na rin yung tulad mo na playboy tapos biglang nagseseryoso. Kaysa naman dun sa lalaking akala mo seryoso, kabi-kabila naman pala ang tinatagong babae. Seryoso siyang tiningnan ng binata. You know what, Ana? Nagawa kang lokohin ng ex mo kasi hindi ka niya mahal. If he really loves you, he will never look at other women, even if you're miles away. So you don't deserve that kind of man. Deserve mo yung lalaki na ikaw lang ang nakikita kahit na nasa magkaibang planeta kayo. Salamat, Haris. Pero magkaibang planeta talaga? Ano yung lalaking yun? Alien? Nangingiting sagot niya na ikinatawa nito. Pinapatawa lang kita, Ana. Effective naman eh. Salamat, Haris. Nagpatuloy sila sa pagkain ng binata. Oo nga pala, pwede ko bang malaman kung saan ka nagtatrabaho? Sabi ng doorman mo, negosyante ka raw. Kapag kuway tanong niya. I manage one of my family's businesses. I'm currently the CEO of one of our companies here in the US. Namilog ang mga mata niya. Wow, kaya palang ganda-ganda nitong apartment mo, Haris. CEO ka pala. Grabe, never in my wildest dream na makakasabay kong mag-dinner ang isang CEO na gaya mo. Bahagya itong natawa. How about you? Gaano katagal ka na sa cleaning service? Wala pang 1 buwan. Part-time ko lang kasi to. Sa hotel talaga ako nagtatrabaho. Mahigit 6 na taon na ako doon. J1 visa holder ako noon, pero ngayon may green card na. Then you're already a permanent resident and no longer considered as an OFW. Wika ni Haris. Napanguso siya nang mapagtantong tama ito. Oo nga no, lakas ko pang sabihin sa'yo nung una na OFW ako. Hindi na pala. Bahagya itong natawa. Saan hotel ka nagtatrabaho? Sa Renaissance. Really? I know the owner of that hotel. I'm friends with him. Muli ay napanganga siya sa narinig. Habang dumarami ang nalalaman niya tungkol kay Haris ay lalo niyang nakikita ang layo ng agwat ng mga buhay nila. Subalit sa kabila ng malaking pagkakaiba nila, kung tratuhin siya ng binata ay parang kapantay siya nito. Sorry pala ulit kung nakatulog ako sa kama mo, Haris. Bukod sa sobrang komportable lang talaga ng kama mo, ilang araw na rin kasi akong walang maayos na tulog. Sambit niya. Nailang siya nang bigla ay tinitigan nito ang mukha niya. Ilang araw na? Bakit? Do you have a problem, Ana? Nagka-problema kasi sa apartment na tinutuluyan ko. Pinapaayos ng landlord yung building kaya kailangan namin maghanap ng pansamantalang matutuluyan. 1 linggo lang naman daw. Saan ka tumutuloy ngayon? Dun sa apartment ng tita ng roommate ko, OFW rin. Kaso madami kami ron kaya hindi ako gaanong komportable. Tumikhim si Haris. Well, I can offer you my apartment, Ana. Hanggang hindi ka pa nakakabalik sa apartment mo, pwedeng dito ka muna. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Ha? Ngumiti ang binata. Sabi ko, sa susunod na mga araw, pwede ka muna dito sa apartment ko tumuloy. Ha? Patitirahin mo ako dito sa apartment mo? Okay ka lang, Haris? Ngumuso ito at nag-angat ng kilay. Hey, why are you looking at me like I lost my damn head? Natawa siya. Para ka naman talaga nasisiraan ng ulo sa offer mo. Ni hindi nga tayo magkaibigan tapos patitirahin mo ako dito sa napakagandang apartment mo? Then magkaibigan na tayo. Walang pasabaling sagot nito na nagpalaglag sa panga niya. Gusto mong makipagkaibigan sa akin? Ngumiti ito. Gusto.
Hindi ko naman sasabihin kung ayoko, hindi ba? How about you, Miss Ana Labrador? Do you want to be friends with me? Napakurap-kurap siya, pagkuway na tawa. Ako yata ang may sira sa ulo kapag sinabi kong ayoko. Siyempre, gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Pero wala pa ako nagiging kaibigan na CEO at ubod ng yaman gaya mo. Paano ba maging kaibigan mo? May initiation ba yan? Invitation? Placement fee? Humalakak ito. You're funny, Ana. Stop treating me like I'm not a normal person. Pera lang ang laman ko sa ibang tao. Itsura rin, Haris. Hindi naman lahat ng tao kasing gwapo mo. Muli ay natawa ito. So, are we friends now, Ana? Teka, bakit mo muna ako gustong maging kaibigan? Parang wala ka namang mapapala sa akin. Well, I like you. Namilog ang mga mata niya. Gusto mo ako? Tumikhim to. I mean, I like you as a person. I enjoy talking to you. Masarap kang kausap. Anong feeling mo, Ana? Magkakagusto sa'yo ang isang mayaman, gwapo at mabangong tulad ni Harry sa isang hamak na housekeeper na gaya mo? Wika ng isang bahagi ng isip niya. Ngumuso siya. Okay, sige, magkaibigan na tayo. Kung seryoso ka talaga dyan. Seryoso nga ako. Ngumiti si Harris. So, payag ka na rin tumuloy dito sa apartment ko? Fine, sige. Pero magbabayad ako $500 per night. Ang mahal, Harris. Hindi na nga ako tumuloy sa hotel kahit may discount ako tapos $500 per night dito sa apartment mo. Natawa ito. Kaya wag ka na magbayad. You can stay here for free. Ayoko ng libre. Hindi ako sanay. Alright. What if ipagluto mo nilang ako ng pagkain ko? Okay, sige. Pagpayag niya na ikinalaki ng ngiti nito. Nang gabing yon, sa guest room sa apartment ni Harris nagpalipas ng gabi si Ana. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap, nagkaroon siya ng kaibigan na kasing yaman ni Harrison Jennings at ngayon ay nakahiga siya sa $1 million bed nito. At least kahit niloko ako ng manulokong polo na yon, nagkaroon ako bigla ng big time na kaibigan. Anya sa sarili. Samantala, kinabukasan pagising ni Harris ay nabungaran niya ang nakahandang almusal sa dining table niya. Kasama niyon ang isang papel na may sulat kamay. Binasa niya ang laman niyon. Good morning, Harris. Sorry hindi na kita hinintay magising dahil maaga ako sa trabaho. Anyway, enjoy your breakfast and have a great day ahead. P.S. Ang sarap ng tulog ko sa malambot mong kama. Thank you, my new friend. See you later. From your new friend, Ana Labrador, pero hindi tumatahol. Napahalakhak si Harris pagkatapos basahin ang note na iniwan ni Ana. Malaki rin ang ngiti niya habang pinagmamasdan ang pagkaing niluto nito. Ngayon pa lang ay gusto na niyan dumating ang gabi para muling makita ang dalaga. Shit, I can't believe this is happening to me. Totoo pala talaga na nakakabaliw magmahal. Wika niya sa sarili. Walang dudang in love nga siya kay Ana. Sanay siyang hindi kumakain ng almusal, pero heto siya ngayon. Pinipilit ubusin ang mga niluto ng dalaga. Kung hindi pagmamahal yon ay ewan na lang niya. Pagkatapos niyang kainin ng almusal na inihanda ni Ana ay nagtungo siya sa opisina. Harris! Bati sa kanya ng lalaking pumasok sa kanyang opisina. Si Mark yon, isa sa mga board members ng kumpanya at matalik na kaibigan niya. Naging kaklase niya ang binata sa Harvard. Kalaunan ay nag-invest ito sa kumpanya ng pamilya niya. Why are you here? May kailangan ka ba? Tanong niya. Hindi tulad niya, purong Filipino si Mark. Nag-migrate lang ito sa Amerika kasama ang pamilya noong 18 taong gulang ito. Wala naman. Gusto ko lang kumpirmahin kung tuloy tayo mamaya. Anito bago naupo sa upuan sa harap ng mesa niya. Naalala niya na inimbitahan siya nito sa birthday party ng pinsan nito. About that, I'm afraid I can't come with you later. Bakit? May date ka ba mamaya? Wala. Wala naman pala eh. Come on, may ipapakilala akong babae sa'yo. Kaibigan ng pinsan ko. Ford model. Ani Mark at nakangising kumindat. Not interested. I'm done with dating around. I realized I'm too old for that same shit. Ha? Anong too old? Kasasabi mo lang ng isang araw na wala kang balak pumasok sa seryosong relasyon for the next 10 years. Ano tong kalokohang sinasabi mo ngayon, pare? Ngumuso siya. Well, people change. Naningkit ang mga mata nito, pagkatapos ay napanganga. Wait a damn minute. Huwag mo sabihing may nakilala kang babae na gusto mong seryosohin. Napabuntong hininga siya at tumango. Sino yan, pare? Laglag ang pangang tanong ng kaibigan. May cleaning lady. Cleaning lady? What the hell, Harrison?
Na-inlove ka sa maid mo? Binigyan niya ng matalim na tingin ng kaibigan. Shut up, Mark. So what if she works for me? Tumikhim to. Hindi ko naman iniinsulto ang trabaho niya, pare. Nagulat lang ako. I mean, you usually go for the model type. This cleaning lady of yours, she must be very pretty, huh? She is. She's got the prettiest face I've laid my eyes on, Mark. Kusa siyang napangiti nang muling lumitaw sa isip niya ang magandang mukha ni Ana. Humalakak ang kaibigan. I can't believe I'm witnessing this. The great Harrison Jennings, famous rake of Las Vegas, finally in love. So what now? You're off the market, pare? Of course. I want to be the man she deserves. Alam ni Haris na hindi maganda ang history niya sa mga babae at hindi na niya mababago pa yon. Kaya magsisikap siya upang maging lalaking karapat-dapat kay Ana. Tumayo si Mark at tinapik-tapik ang balikat niya. Walang dudang in love ka na nga, pare. So anong status niyo nitong babaeng gusto mo? You're dating her now? Umiling siya. Or just friends? Friends? Natatawang gagad ng kaibigan. Napahugod siya ng malalim na hininga. She just recently got out of a 6-year relationship. Her asshole ex-boyfriend cheated on her. Naku pare, ito na yata ang karma mo. Imagine, sa lahat ng babae, dun ka pa na-inlove sa kakagaling lang sa matagal na relasyon. Tukso ng kaibigan. Shut up and just help me out, Mark. Alright, anong maitutulong ko sa'yo, former Mr. Playboy CEO? Lumunok siya at binaliwala ang panunokso nito. Well, I wanted to court her. Marunong ka bang manligaw? Malakas na humalakhak si Mark. Mukha ba ako marunong manligaw? Pero seryoso ka manliligaw ka? At this age, Harris? Filipina si Ana. Pakiramdam ko maniniwala siya na seryoso ako sa kanya kapag nanligaw ako. Besides, she just got out of a relationship. I don't want to rush. That's why courting her seems like a good idea. You know what, Harris? If you're really dumb luck in that woman, then just marry her. Marry her? Hindi ka ba nakikinig sa mga sinabi ko? Kahihiwalay nga lang niya sa ex-boyfriend niya. Ako lang naman to, pare. Pero kung mahal ko ang babaeng yan, gagawa ako ng paraan para maikustal siya sa akin. At kapag kasal na kami, saka ako na poproblemahin kung paano siya mai-inlove sa akin. Bakit ba sa'yo ako nagtanong puro kalokohan lang ang alam mo? Napapailing na sagot niya sa kaibigan. Subalit nang iwan siya ni Mark ay hindi nawala sa isip niya ang mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang kinokonsidera niya ang suhestyon ng magaling niyang kaibigan. May pasabi-sabi ka pa na parang tanga ang Kuya Hunter mo dahil nagpakasal sa babaeng hindi niya girlfriend. Mas masahol ka pa pala sa kanya. Panguuyam sa kanya ng isang bahagi ng isip. Samantala, hindi inaasahan ni Ana na pagdating niya sa apartment ni Harris ng gabing yon ay naroon na ang binata. Naabutan niya itong nagluluto sa kusina. Hi, Ana. Nakangiting bati ng lalaki sa kanya. Harris, ang aga mong nakauwi. 6:00 pa lang. Nabiglang bati niya. Maagang natapos ang trabaho ko sa office kaya maaga ako nakauwi. I'm already preparing our dinner. I hope steak is fine with you. Teka, ikaw dapat ang pinagluluto ko, hindi ba? It's okay. Bukas mo na lang ako ipagluto ulit. Spending time in the kitchen is one of my stress relievers anyway. Napanguso siya habang pinagmamasdan to. Naka-dress shirt pa rin ng lalaki subalit may apron na nakapatong doon. Mayaman na, gwapo pa, magaling pang magluto. Diyos ko, ang swerte-swerte ng magiging asawa ng lalaking to. Anya sa isip. Anong pwede kong maitulong sa'yo, Harris? Just sit there. Kaya ko na to, Ana. Ha? Ayoko naman na walang ginagawa. Ako na nga itong nakikituloy lang dito sa apartment mo. Mula sa ginagawa ay bumaling ito sa kanya at nag-angat ang kilay. Just tell me something about yourself, Ana. Tell me about your family. Ngumuso siya at nagsimulang magkwento patungkol sa pamilya. Panganay ako sa aming magkakapatid. 6 kami, puro kami babae. Yung tatay ko magsasaka sa Tarlac. Yung nanay ko naman kasambahay sa mansyon ng mayor namin doon. Nakarating ako dito sa US dahil sa tulong ng amo ni nanay. Anong pangalan ng mga kapatid mo? Bea, Carla, Dalia, Ella, tsaka Farah. Really? Alphabetical ang pangalan nyo? Natawa siya. Oo, buti nga 6 lang kami hanggang letter F lang. Ana lang talaga ang pangalan mo? Oo, 3 letters lang. Ang sipag gumawa ng anak ng nanay at tatay ko pero ang tamad mag-isip ng unique na pangalan, no? Natawa si Harris. Maganda naman yung pangalan mo. Nako Harris, wag mo nga akong bulahin.
Bata pa lang ako, tanggap ko nang walang kadating-dating ang pangalan ko. Well, your name may be common, but your face is not. I mean, you have a face that can launch 1,000 ships. Namula ang mukha niya. Ang galing mambola ni Mr. CEO, halatang sanay na sanay. Inilapag nito ang plato ng steak sa harap niya. Pagkatapos ay nakangiting sinalubong ang mga mata niya. It's true. You're very, very pretty, Miss Ana Labrador. Kahit hindi ka tumatahol. Grabe, ginigaya mo yung humor ko ah. Natatawang sagot niya na ikinatawa rin ito. Habang kumakain sila ni Harris ay ito naman ang nagkwento tungkol sa pamilya nito. Ayon kay Harris ay nasa Pilipinas sa mga magulang nito at ang mga kamag-anak sa side ng ina. Nasa Chicago naman ang karamihan sa pamilya ng ama nito dahil iyon ang hometown ng ama. Salamat sa masarap na dinner, Harris. Wika niya matapos nilang maghapunan. You're welcome, Ana. Alam mo, akala ko ang malas ko ngayong buwan. Imagine niloko ako ng ex ko tapos nagkasunog pa sa tinitirahan ko. Pero ang swerte ko pala kasi nakilala kita. Naging kaibigan pa. Parang highlight na ng buhay ko na nagkaroon ako ng kaibigang CEO. Natawa si Harris bago masuyong umiti. Ako ang mas maswerte kasi nakilala kita at naging kaibigan, Ana. Tila may mainit na bumalot sa puso niya. Nako, yan ka na naman sa pambobola mo. It's true, Ana. Believe me. Oo, sige na lang, Harris. Humuso siya bago sumubo ng tiramisu na dessert nila. Ana, do you wanna go home to the Philippines? Ha? Oo naman, syempre. Kapag marami na akong pera, uuwi ako sa Pilipinas. Nandoon ang pamilya ko eh. Unless makapag-asawa ako dito sa US. No, I mean, gusto mo bang magbakasyon sa Pilipinas ngayon? Syempre, gusto rin. Ilang taon na akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. Gusto ko magbakasyon kaso nang hinayang ako sa pamasahe. Bakit mo na itanong? Ngumiti ito. I'm going to the Philippines next week. What if I ask you to go with me? Namilog ang mga mata niya. Ha? Ano? Isasama mo ako sa Pilipinas? Yeah, I have to go home to attend my brother's wedding. Pwede kitang isama para makapagbakasyon ka at mabisita ang pamilya mo. Sagot mo ang plane ticket ko? Of course, I will pay for everything, Ana. Seryoso ka dyan? Seryosong seryoso. Teka, hindi ko pwedeng basta iwan ng trabaho ko. I'll take care of it. I told you I'm friends with your boss. Anak ng pala ka, Harris. Totoo ba to? Seryoso ka talaga? Baka pinapaasa mo lang ako ah. I'm serious, Ana. But I need to ask you a favor. Kahit anong pabor pa yan, Harris. Diyos ko, ang mahal ng tiket pa uwi ng Pilipinas oh. Humuso ang binata. Well, I need you to marry me, Ana. Napanganga siya sa narinig. Ha? Anong sabi mo? I need you to marry me, Ana. I will bring you to my brother's wedding and I will introduce you as my wife. Pero bakit? Tamikhim to. Well, you see, I'm the second child in the family, Ana. Madalas akong naikukumpara kay Kuya Hunter kaya lumaki akong sekretong nakikipagkompetensya sa kanya. Lahat ng meron siya, gusto kong meron din ako. He has a double degree. That's why I graduated with a double degree too. Kaya ngayong may asawa na siya, gusto mong umuwi ng Pilipinas na may asawa na rin? Ganon? No, Ana. I love my brother. So over the years, I got over my silent competition with him. Pero dahil nag-asawa na si Kuya, siguradong tatanungin ako ng pamilya ko kung kailan ako susunod sa kanya. I don't want that. Also, I want to have a peaceful vacation in the Philippines. Knowing my mother kung kani-kanino niya ako irereto kapag nalaman niyang single ako. Nakakaunawang tumango siya. Pero kailangan ba talaga nating magpakasal, Harris? Hindi ba pwedeng magpanggap na lang tayong mag-asawa? Mausisa ang pamilya ko, Ana. We need solid proof that we are really married. Don't worry, pagbalik natin dito sa US, we will immediately file for a divorce. Sa bagay, ibang-ibang pagpapakasal dito sa Amerika kumpara sa Pilipinas. Napakadali ng proseso. Anya sa isip. Okay, sige. Payag ako magpakasal sa'yo. Tango niya kay Harris. Namilog ang mga mata nito. Really? You will help me? Payag ka magpakasal sa akin? Natawa siya sa reaksyon nito. Temporary lang naman, di ba? Bakit hindi? Ang liit lang na pabor nun na kumpara sa halaga ng plane ticket ko. Thank you, Ana. Sambit ni Harris. Hinawakan nito ang isang kamay niyang nasa mesa at hinalikan ang likod niyon. Thank you for saying yes to me. I swear, I will be the best husband to you. Tila may mainit na gumapang sa balat niya sa ginawa nitong paghalik doon. You mean temporary husband? Tumikhim si Harris at bahagyang natawa.
I mean, yes, temporary husband. I will be the best temporary husband to you, Ana. So, are you ready to marry me now? Teka, ngayon na tayo magpapakasal? Why wait for tomorrow when we can do it now? Para saan pang nasa Las Vegas tayo, Ana? Seryoso ka talaga? Ngayon na? Hindi ka naman atat, no? Hawak ang kamay niya ay mataman itong tumango. Seryoso ako, ngayon na. Okay. Sa huli ay napatango na lang siya at nagpatianod kay Haris. Naging mabilis ang sumunod na pangyayari. Namalayan na lang ni Ana na nasa loob na sila ni Haris ng isang chapel kaharap ng isang wedding officiant. Pagkatapos isuot sa kanya ng lalaki ang singsing na kasama sa wedding package na inalok ng chapel, ay idineklara na silang mag-asawa. Where do you want to celebrate, Mrs. Ana Labrador Jennings? Malaki ang ngiting tanong ni Haris sa kanya paglabas nila sa chapel. Celebrate? Kakakain lang natin ng dinner, Haris. Busog pa nga ako. Natawa ito at hinawakan ng kamay niya. Tomorrow then, susunduin kita sa trabaho mo. We'll buy new wedding rings. Then, we'll dine out to celebrate our wedding. Bumaling siya sa mumurahing singsing na suot. Kailangan pa talagang palitan tong singsing na suot natin? Of course, this can't be your ring, Ana. My wife deserves a better ring than this. I'm not a cheapskate. Ngumuso siya. Temporary lang naman tong kasal natin pero gusto mo pang gastusan? Iba rin talaga kayong mayayaman, no? Ang lalakas ng trip niyo sa buhay. Kung sa bagay, baka barya lang sa'yo ang isang mamahaling singsing. Well, we're already married, so my money is now yours too, my wife. Oo nga, no? Asawa mo na ako. So, pwede kong gastusin ng pera mo. Pwede, Mrs. You can buy anything you want with my money. Nakangising sagot nito. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagwala ang puso niya nang tawagin siya nitong Mrs. Siyempre, joke lang yun, Haris. Alam ko naman yung kasunduan natin. Nagpakasal nga tayo ng totoo pero sa harap lang tayo ng pamilya mo magpapanggap na mag-asawa. Saka hindi ako oportunista, no? Nakangusong sagot niya. But you can ask for anything from me, Ana. I will gladly give it to you. Seryoso? Of course, that's one of the perks of marrying me, my wife. Anito at kinindatan siya. May kung anong nagwala sa dibdib niya. Nako, umuwi na nga tayo sa apartment mo. Baka mapatulan ko pa yung alok mo. Seryoso naman ako, Ana. I don't mind if you spend my money. Huwag mo na nga akong tuksohin, Haris. Babae lang ako na marupok pagdating sa pera. Mamaya, madibonyo ako at ubusin ko ang pera mo. Pabirong sagot niya na ikinatawa nito. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Haris, sinundo nga siya nito sa trabaho. Paglabas niya ng gusali ay naabutan niya ang binata sa lobby ng hotel. Sandali siyang natigilan dahil ang gwapo-gwapo nito sa suot na Amerikana. Sino mag-aakala na pinakasalan ako ng lalaking to? Nangingiting wika niya sa isip. Haris, kanina ka pa? Sorry, may meeting ako ngayon kaya ngayon lang ako nakababa. Salubong niya kay Haris. It's okay. I don't mind waiting, wife. Namula ang mukha niya. Grabe, wife talaga ang tawag mo sa akin, Haris. Nakangiti itong nag-angat ng kilay. Well, you are my wife, aren't you? Besides, you need to get used to it before we face my family. Ayon kay Haris ay sa darating na weekend na ang flight nila pabalik ng Pilipinas. Hindi siya makapaniwala na ang mismong CEO ng hotel na pinagtatrabahuhan ang kumausap sa kanya kanina para sabihing ipinagpaalam na ni Haris ang pag-uwi niya ng Pilipinas. So, shall we go, my wife? Ani Haris at inilahad ang isang kamay sa kanya. Tinanggap naman niya ang kamay nito. Muli ay tila may gumapang na kuryente sa katawan niya sa pagdidikit ng mga balat nila. Binaliwala na lang niya yon. Grabe Haris, dito talaga tayo magdi-dinner. Parang out of place naman ako dito. Pabulong na sambit niya nang dalhin siya nito sa isang kilalang fine dining restaurant sa syudad. Tingnan mo yung mga babae sa loob, mga nakadress sila. Samantalang ako, ito, naka-uniforme pa. Pinasadahan siya ng tingin ng asawa bago ngumiti. You're not out of place, wife. Sila ang out of place sa'yo. Ano? Kasi masyado kang maganda kumpara sa kanila. Hayan ka na naman sa pambobola mo Ngumisi lang ito bago siya iginiya sa loob ng restaurant. Subalit sa halip na tunguhin ng isa sa mga mesa roon, dinala sila ng waitress sa isang private room. I don't want you to get conscious, so I booked us a private room. Paliwanag ni Haris. Nag-init ang puso niya sa pagiging maalalahanin ng lalaki. Habang lalo niyang nakikilala si Haris ay lalo siyang napapahanga sa mga natutuklasang katangian nito. Kapag kasama niya ang lalaki ay hindi niya ramdam ang agwat ng estado nila sa buhay.
Teka Haris, ano pa lang sasabihin natin sa mga magulang mo kapag nagtanong sila kung paano tayo nagkakilala? The truth, Ana. Na nagkakilala tayo dahil naglilinis ako ng apartment mo? Hindi kaya maloka ang pamilya mo nun? Ngumiti ito. Don't worry, my family is welcoming, Ana. They will accept you for who you are. Kaya pala mabait ka rin. Natawa ito. Really? You think I'm kind? Sabi ng mga kamag-anak ko, ako raw ang pinakatuso sa aming magkakapatid. Baka pagdating lang yun sa negosyo, kasi para sa akin mabait ka. Tingnan mo nga, ang dami mong naitulong sa akin. Sasakalin ko magsabi na hindi ka mabait. Pero naalala ko, sinabi mo na ako ang pinakagwapo sa aming magkakapatid, hindi ba? Well, sa picture ikaw, ewan ko lang sa personal. Baka mas photogenic ka lang kumpara sa mga kapatid mo. Pabirong sagot niya. Ako ang asawa mo, Ana, kaya dapat talagang ako ang pinakagwapo para sa'yo. Sagot nitong ikinatawa niya. Habang hinihintay nila ang pagkain nila ay inilabas ni Haris ang isang kahon. Tumambad kay Ana ang isang pares ng mamahaling wedding ring. Diyos ko, talagang bumili ka ng singsing? Namamanghang tanong niya. I told you, hindi ako payag na mumurahin ng singsing natin, Mrs. Jennings. Tumayo ito at lumapit sa kanya dala ang kahon ng singsing. Halos mahigit niya ang hininga nang lumuhod ito para isuot ang isang singsing sa daliri niya. It suits you, Ana. Pareho kayong maganda. Ngiti sa kanya ni Haris. Thank you. Nag-init ang mukha niya kasabay ng pagwawala ng puso. Aminado siyang una pa lang ay gwapong-gwapo na siya kay Haris, na halos mapatulala siya sa kagwapuhan nito. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit ngayon ay apektado na rin pati ang puso niya. Hindi yata't nagkakagusto na siya sa lalaki. Hindi pwede. Kahihiwalay ko lang kay Polo na 6 years ko naging boyfriend. Magkaibigan lang kami ni Haris. Wika niya sa sarili. Well, I guess it's your turn to put my ring on my finger, wife. Ani Haris. Inilahad nito sa kanya ang kaliwang kamay. Hinawakan niya ang kamay ni Haris. Habang isinusuot niya sa daliri nito ang singsing ay abot ang pagtahip ng puso niya. Bagay din sa'yo itong singsing, Haris. Komento niya. Ngumiti ito at pinagsalikop ang mga kamay nila. Siyempre, kung anong bagay sa'yo, bagay rin sa akin. Mag-asawa tayo eh. Tila matutunaw siya sa tinging ibinibigay sa kanya ni Haris. Kaya naman nagpasalamat siya sa pagpasok ng waiter dahil pinakawalan na ng asawa ang kamay niya. Sa sumunod na mga araw ay lalo pa silang napalapit sa isa't isa ni Haris. Hanggang sa dumating ang araw ng flight nila pauwi ng Pilipinas. Grabe Haris, may sarili talaga tayong kama dito sa first class. May living room at shower pa. Sobrang sosyal naman. Namamanghang wika kay Haris ni Ana. Kitang-kita ni Haris ang pagkamangha sa mukha ng asawa nang iginiya sila ng flight crew sa parting yun ng eroplano. We are in upgraded first class, wife. Naupo siya sa sofa at tinapik ang bakanting espasyo sa tabi niya. Come here and sit down. Naupo si Ana sa tabi niya habang patuloy na iginagala ang tingin sa paligid. Diyos ko, ang ganda-ganda dito, Haris. Hindi ko ma-imagine kung magkano ang binayad mo rito. Business class na nga lang, sobrang mahal na ng ticket. Ito pa kayang upgraded first class na sinasabi mo? Napangiti na lang siya habang pinagmamastan ang naaaliw na mukha ng asawa. Isa sa mga bagay na gustong-gusto niya kay Ana ay ang pagiging expressive nito. Kahit yata magtrabaho ako buong buhay ko, hindi ko ma-experience to, Haris. Kaya salamat sa pagpaparana sa akin ito. Baling sa kanya ni Ana. Masuyo siyang umiti. Anything for you, wife. Lahat ng bagay na hindi mo naranasan, ipaparanas ko sa'yo. Teka, mahirap yan, Haris. Baka masanay ako. Bakit naman hindi ko pwedeng masanay? Siyempre, 1 buwan lang naman tong pagiging mag-asawa natin. Ayokong masanay sa buhay mo. Baka hanap-hanapin ko. Hindi mo kailangang hanap-hanapin dahil habang buhay ko nang ipaparanas sa'yo to. Sagot niya sa isip. Ngayong kasal na sa kanya ang babaeng minamahal ay hindi na niya hahayaang mawala pa ito sa kanya. Sisiguraduhin niyang mahuhulog ang loob sa kanya ng asawa niya bago pa sila bumalik ng Amerika. Ay, hindi talaga ako makamove on sa ganda nitong upgraded first class seat natin. Parang hindi ako matutulog buong flight natin hanggang Dubai. Muling wika ni Ana. Walang direct flight pa Manila ang airline na sinakyan nila kaya may layover sila sa Dubai. Sigurado kang hindi ka matutulog? More than 15 hours ang flight natin. Ikaw na dun sa kama, Haris. Dito na lang ako sa couch. Kumunot ang noo niya. Bakit dito ka sa sofa? We have a bed, Ana. Okay lang ba na pareho tayo doon? Bakit hindi? Mag-asawa tayo. You are my wife. Pag uwi natin sa Pilipinas, we're going to share my bedroom because my family knows we're married.
Oo nga pala, pero ayos lang sa'yo na magtabi tayo. Ano kasi Haris, malikot ako matulog. Baka masipa kita. Natawa siya. It's okay, malikot din ako matulog. At sa tingin ko, hindi ako tatablan ng sipa mo. Hoy, ikaw na lalaki ka. Huwag mo akong minamaliit ah. Kahit maliit tong binti ko kumpara sa'yo, malakas akong manipa. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay natatawang pinisil niya ang ilong ni Ana. You're cute, Mrs. Jennings. Namula ang muka ng asawa at ng mga sandaling yun ay abot-abot ang pagpipigil niyang halikan to. Ipinagpasalamat niya na inistorbo sila ng flight attendant para dalhin ng pagkain nila. 2 oras ang lumipas, sabay nilang tinungo ng asawa ang kama upang makapagpahinga. Good night, Mrs. Jennings. Masuyong wika niya. Good night din, Mr. Jennings. Sorry in advance kapag nasipa kita ha. Sagot nito na ikinatawa niya. Ilang oras ang nakalipas, nagising si Haris na nakayakap sa kanyang asawa. Tila sasabog ang puso niya habang pinagmamasdan si Ana. Hindi niya lubos akalaing ganito pala ang pakiramdam na gumising sa tabi ng babaeng minamahal. Hi, Mrs. Jennings. Malaki ang ngiting bati niya sa asawa nang magising to. Namula ang mukha ni Ana nang makita ang posisyon nila. Kumalas ito sa kanya at bumangon. Ang sarap ba ng tulog mo, Mrs.? Parang sarap na sarap kang yakap ako ah. Hindi napigilan tukso niya rito. Haris, sorry nayakap kita. Akala ko kasi unan ka eh. Sabi ko sa'yo, dapat doon na lang ako sa couch eh. It's okay, Mrs. Jennings. I don't mind. Ang mahalaga, hindi mo ako sinipa. Talaga? Ayos lang sa'yo na nayakap kita? Kung alam mo lang, kahit habang buhay mo akong yakap, ayos na ayos lang. Ako pa magpapasalamat. Sagot niya sa isip. Ngumisi si Haris. Yakap lang naman yun, Mrs. Hindi mo naman kinuha ang puri ko. Muling namula ang mukha nito, pagkatapos ay umirap. Sa bagay, sanay na sanay ka siguro na may yumayakap sa'yo. Teka, nagsiselos ba ang misis ko? Namilog ang mga mata nito at tila nataranta. Hoy, anong nagsiselos? Saan nanggaling yan? Hindi ah. Ewan ko sa'yo, Harrison. Diyan ka na nga. Kailangan ko magbanyo. Naaaliw ang ngiting sinundan niya ng tingin si Ana na tinungo ang banyo. Kakaibang saya ang naramdaman niya nang mapansing tila may nararamdaman na sa kanya si Ana. My wife, I will give you the whole world. So please fall madly in love with me. Anya sa isip. Pagkatapos ng mahigit isang araw na biyahe ay nakarating sila ng asawa sa Pilipinas. Teka Haris, malapit na ba tayo sa bahay niyo? Kinakabahan ako. Baling sa kanya ni Ana. Nasa sasakyan na sila patungo sa mansyon ng mga magulang. Hindi ipinaalam ni Haris sa pamilya ang eksaktong araw ng pag-uwi dahil gusto niyang masurpresa ang mga ito. You have nothing to be nervous about. I've got you, my wife. Sagot niya at hinawakan ng kamay ng asawa. Kasi naman, ang gaganda at gagwapo ng pamilya mo. Nakaka-intimidate. Alam ko namang maganda rin ako pero pang Diyos sa level yung kapatid at mami mo. Paano kung pintasan nila ako? You're as beautiful as them too. Diyosa rin ang asawa ko. Namula ang mukha nito at inirapan siya. Ito namang si Mr. Bolero, bumanat na naman. Bahagya siyang natawa bago muling sumeryoso. It's true. You're very, very pretty, my wife. Subukan lang ng pamilya ko na pintasan ka. Itatakwil ko sila. Pipiliin mo ang asawa mo kaysa sa pamilya mo? Of course. Because if they're really my family, they will accept my wife wholeheartedly. Muling namula ang mukha ni Ana. Nang mga sandaling yun ay gusto niyang hawakan ng pisngi nito at siilin ng halik ang mga labi nito. Stop with your thoughts, Harrison. Patience is a virtue when it comes to your wife. Wika niya sa sarili. Lagi niyang pinaaalalahanan ng sarili na kailangan niyang magdahan-dahan kay Ana. Kaya sa huli ay pinisil na lang niya ang ilong nito. Stop worrying, my wife. Okay po. Nakangusong sagot nito. Ilang sandali pa nakarating sila sa bahay ng mga magulang. Kita niya ang gulat sa mukha ng mga magulang niya. Gayon din sa kapatid na si Hailey nang makitang hindi siya nag-iisa. Kuya Haris, you're home. And you're with a girl. Hindi makapaniwalang wika ni Hailey. Is she your girlfriend, iho? Tanong ng ina nang ngiting-ngiti sa kanila. No, Mom. Anna is not my girlfriend. Kaibigan mo, kuya? Ani Hailey. No. Special friend, iho? Muli namang tanong ng ina. Ngumisi siya at masuyong hinapit ang baywang ng misis. No. Anna is my wife. Anna, love. These are my parents and our youngest Hailey. Parehong nalaglag ang panga ng ina at bunsong kapatid, habang napakurap naman ang kanyang ama. Kuya, prank ba to? Ani Hailey.
You got married, iho? Hindi naman makapaniwalang tanong ng ina. Matamis ang ngiting bumaling si Harris sa asawa bago ibinalik ang tingin sa mga magulang at kapatid. Yes, I got married to my very beautiful wife. Meet my wife, Anna. She's a Filipina residing in Vegas. Napasinghap ang kanyang ina. Nang makabawi ay sakalang nito nilapitan at niyakap si Anna. Oh my goodness, iha. We're so sorry for our reaction. Masyado lang kaming nagulat na nagpakasal na pala itong si Harrison. I never expected that he would bring home a wife. Natawa si Anna. Ayos lang po, tita. Ako rin naman po hindi makapaniwala na pinakasalan ko itong anak nyo. I mean, gwapo po itong anak nyo, walang duda. Pero babaero at bolero eh. Former babaero, Mrs. Pagtatama ni Harris sa asawa. Natawa naman ang ina niya at si Hailey. Ate Anna, I like you already. Anang bunsong kapatid sa asawa. Harris, iho. Parang kailan lang nung nag-usap tayo at sinabi mo na masyado ka pang bata para mag-asawa. But here you are now, happily married and in love. Natatawang sambit sa kanya ng ina. Believe me, Mom, I was surprised too. But Anna came to me and everything changed. I'm not the same person I was weeks ago. Love changed me. My wife changed me. Sagot niya sa ina. Muli ay bumaling siya kay Anna at masuyo itong hinalikan sa gilid ng ulo. Ngumiti naman sa kanya si Anna at masuyong yumakap sa kanya. Gustong mapapikit ni Harris kasabay ng pagtalo ng puso niya. Simpleng yakap pa lamang ni Anna ay parang mababaliw na siya. Paano pa kaya kung halikan na siya nito? Anna Labrador, you really are my karma. My sweet, sweet karma. Anya sa isip. Who would have thought na gagaya ka rin sa Kuya Hunter mo? Pagpapatuloy ng ina. Hindi naman nakapagtataka yun dahil anak nyo kami ni Dad. It runs in the blood, Mom. Kibit ang balikat na sagot niya na ikinatawa ng ina. Sa sumunod na mga oras ay naging abala ang pamilya niya kay Anna. Mainit na tinanggap ng mga ito ang kanyang asawa, lalong-lalo na ang kanyang ina na masayang-masaya sa bagong miyembro ng pamilya nila. Marahil kung hindi nila kailangan magpahinga ni Anna ay hindi lulubayan ng tanong ng mami niya ang asawa. Nang gabing yon, dumating sa mansyon nila ang Kuya Hunter niya kasama ang asawang si Shera, gayon din ang kapatid na si Harper. Congrats on getting married, Kuya. Nakangising bati niya sa nakatatandang kapatid. Ngumisi ito pabalik. Ikaw yata ang dapat kong batiin, Harris. Who would have thought you'd go home married? Akala ni Mami, ikaw ang huling mag-aasawa sa ating magkakapatid. Na mauunahan ka pa ni Hailey. But look at you now. Hanggang sa pag-aasawa, ginagaya mo yata ako. What can I say? You're my role model, Kuya. Pabirong sagot niya na ikinatawa nito. But seriously, Kuya, I grew up silently competing with you. Naiinis ako na madalas ako nakukumpara ng pamilya natin sa'yo. Kahit ang mga magulang natin. Kaya gusto kong lahat ng meron ka, meron din ako. At mas gusto ko na lumalamang pa ako sa'yo. Dahil ayoko ng pakiramdam na laging pangalawa lang sa'yo. Seryosang wika niya sa kapatid. Harris, hindi ko alam na may nararamdaman ka palang ganyan. Kunot ang noong wika ni Hunter. I've never seen you as a competition. At tanggap ko na mas magaling ka sa akin sa maraming bagay. Ngumiti siya sa kapatid. Don't worry, Kuya. I already got past that. I love you, Kuya Hunter. And I already see you now not as someone I need to compete with, but as my role model. You're my idol, Kuya Hunter. Just like Dad. Tila namamanghang ngumiti ang kapatid. I love you too, Harris. Sikreto lang natin pero ikaw talagang paborito ko, hindi si Bunso. And you know what? I'm happy you already found the right woman for you. I can see how happy you are with your wife. Hindi niya itatanggi na masayang-masaya siya sa mga sandaling yon. At dahil yun kay Anna. Subalit mas magiging masaya pa siya kapag sinuklian ng asawa ang damdamin niya. Samantala, hindi makapaniwala si Anna sa mainit na pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Harris. Ni minsan ay hindi niya nakitaan ng disgusto ang pamilya ng asawa kahit pa nalaman ng mga ito ang trabaho niya sa Amerika. What's your favorite food, Iha? I hope you like everything we prepared tonight. Tanong sa kanya ni Mrs. Bettina Buenavista Jennings. Naghahaponan sila ni Harris kasama ang pamilya nito. Kompleto ang pamilya ng asawa sa malawak na dining table. Naroon ang mga magulang ni Harris, ang tatlong kapatid nito at ang asawa ni Hunter na si Shera. Kaldereta po ang paborito kong ulam, pero hindi naman po ako maarte sa pagkain. Lahat naman po kinakain ko. Sagot niya sa ginang. Kumakain ka ng street food, ate? Tanong ni Hailey. Hala, oo naman. Paborito kong isaw, Hailey. Miss na miss ko na nga yun. Sagot niya sa babae.
Ay naku ate, baliktad pala kayo ni Kuya Haris. Ang arte niyan sa pagkain. Alam mo bang hindi yan kumakain ng fast food, lalo na ng street food. Diring-diri yan sa isaw. Shut up, Hailey. Saway ni Haris sa kapatid. O bakit kuya? Ayaw mong malaman ni Ate Ana ang kaartehan mo? Baka biglang magsisi si Ate Ana na pinakasalan ka niya. Nakangising ani Hailey. Bahagya siyang natawa nang sulyapan niya ang nakasimangot na si Haris sa kanyang tabi. Tanggap ko naman tong kapatid mo, Hailey. Kahit malaman ko kung gaano kaarte tong mister ko, hindi ako magsisisi na pinakasalan ko siya. Sagot niya at hinawakan ng kamay ng asawa. Masuyong bumaling sa kanya si Haris bago mayabang na ibinalik ang tingin sa kapatid. See, tanggap ako ng baby love ko kahit maarte ako. Seriously kuya? Baby love ang tawag mo kay Ate Ana? Ang corny-corny mo, Diyos ko. Ani Hailey na sinang-ayunan ni Harper. Naghagikhikan ang dalawang nakababatang kapatid ni Haris, samantalang ngiting-ngiti naman ang Kuya Hunter nito at ang asawa, gayon din ang mag-asawang Bettina at Harold. Oh, you shut up. Kapag na-inlove kayo at naging corny, tatawaran ko rin kayo. Lalo ka na, Hailey. Sagot ni Haris. Well, kailan niyo planong magpakasal ulit ni Ana, Haris? Tanong ni Harold Jennings sa anak. Hindi pa namin napapagplanuhan yan, Dad. Kailangan muna namin kausapin ni Ana ang pamilya niya. Pagkatapos ng kasal ni Kuya Hunter, uuwi kami ng asawa ko sa pamilya niya sa Tarlac. Sagot ni Haris. Gusto rin naming makilala ang pamilya mo, Iha. Pwede ba kami sumama sa inyo? Baling sa kanya ng ina ng asawa. Lihim na nagpanik si Ana sa tanong ng ginang. Napagkasunduan nila ni Haris na isasama niya ito sa probinsya, subalit hindi niya ito ipapakilala bilang asawa sa pamilya niya. Mom, sa susunod na namin kayo isasama ng asawa ko. We don't want my wife's family to get overwhelmed. Gusto ko munang mapalagay ang loob sa akin ng pamilya ni Ana bago ko kayo ipakilala sa kanila. Sagot ni Haris sa ina. Alright. Ayaw ko lang naman isipin ng pamilya ni Ana na hindi man lamang natin ipinagpapaalam ang anak nila. Pero sige, kung ayaw mong isama kami ng daddy mo, ikaw na bahalang sumuyo sa mga magulang ni Ana. Ayusin mo lang, anak. Anang ina ni Haris. Pagkatapos maghapunan, ay sandali silang nakipagkwentuhan ni Haris sa pamilya nito bago sila dumiretso sa silid nito. So how was my family, my wife? Tanong sa kanya ng asawa. Tulad ng apartment ni Haris sa Vegas, malawak din ang silid nito sa bahay ng mga magulang. Pareho na silang nasa magkabilang bahagi ng kama nito at nakaharap sa isa't isa. Grabe, hindi ako makapaniwalang ang bait ng pamilya mo, Haris. Akala ko pagtataasan ako ng kilay ng mama mo nung ikinuwento ko kung paano tayo nagkakilala. Pero tuwang-tuwa pa siya. Anya. I told you, my family is cool. They will love you the same way they love me. Masuyo ang ngiting sagot nito. Nagwala ang puso niya sa ngiting ibinigay ng asawa. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Ana na may nararamdaman na siya kay Haris. Kahit na alam niyang hindi pwede dahil kasunduan lamang ang pagpapakasal nila, ay nahulog pa rin ang loob niya sa asawa. Simula nang maikasal siya kay Haris ay tila bulang nakalimutan niya ang dating nobyo at ang naging relasyon dito. Marahil din ay matagal na siyang walang pagmamahal kay Polo at napagtanto lamang ang katotohanan yun pagkatapos nilang maghiwalay. Ang tanging sigurado lang siya ngayon, si Haris na ang lalaking nasa puso niya. Walang laban ng puso ko sa lalaking to. Kaya kahit na alam kong masasaktan pa ako sa huli, lihim ko pa rin siyang mamahalin. Wika niya sa isip. Thank you for introducing me to your family, Haris. Kahit na ang layo ng agwat ko sa inyo ng pamilya mo, pinaparamdam niyo sa akin na kapantay niyo lang ako. Wika niya sa asawa. Dahil kapantay ka naman talaga namin, Ana. Wealth may define people's status in life, but it doesn't define our worth. Pare-pareho lang tayo ng halaga sa mundong to. Masuyong sagot nito. Parehong nag-init ang puso at mata niya. Thank you, Haris. Pero tama na, matutulog na lang tayo, magpapaiyak ka pa. Bahagya itong natawa. Matulog na tayo, Mrs. Heads up lang, baka masipa kita, mister ah. Hindi mo naman ako sinipa, niyakap mo ako. Saka, hindi naman ako tatablan ng sipa mo kung sakali. Namula ang mukha niya nang maalala ang ginawang pagyakap sa asawa sa eroplano. Ewan ko sa'yo, matutulog na nga ako. Nahiga siya sa kama at nagtakip ng comforter. Narinig niya ang marahang halakak ni Haris. Kasunod ay ang malalim na boses nito. Good night, my wife. Masuyong sagot nito na nagpangiti sa kanya. Kinabukasan nagising si Ana na nakayakap sa kanya si Haris. Kasabay ang pagwawala ng puso ay napangiti siya habang pinagmamasdan ang gwapong mukha nito. Good morning, my husband.
Pabulong na sambit niya sa asawa. Good morning, my pretty wife. Sagot nito kasabay ng pagdilat ng mga mata. Anak ng pala ka, Haris. Ginulat mo ako. Gising ka na pala. Namumulang bulalas niya. Sorry, nakalimutan ko magugulatin pala ang asawa ko. But for the record, nagising lang ako kasi naramdaman ko nakatitig ka sa akin eh. Ngumisi ito at nag-angat ng kilay. Kumikista pang abelya ng mga mata. Ang gwapo ko ba sa umaga, Mrs. Jennings? Aba, ang yabang mo rin ah. Nakatingin ako sa'yo kasi nagising akong nakayakap ka sa akin. Depensa niya. Oh, ikaw naman ang napagkamalan kong unan ngayon. I guess quits lang tayo, Mrs. Bago pa siya makasagot ay narinig niya ang katok sa pinto, kasunod ay ang boses ng bunsong kapatid ni Haris. Kuya Haris, bumaba na kayo ni Ate Ana, nakahanda ng breakfast. Paalala ko lang, nasa dining table ang almusal ha, wala sa kama. Wika ni Hailey sa labas ng pinto. Namula ang mukha ni Ana habang napasimangot naman si Haris. Go away, Hailey. Sigaw ni Haris para sa kapatid. Bumangon na nga tayo, baka kung anong isipin ng pamilya mo. Baling niya kay Haris. Ano naman kung may isipin ng pamilya ko? Mag-asawa naman tayo. Til yung sagot nito. Lalong namula ang mukha niya na ikinatawa ng asawa. Ilang sandali pa ay sabay silang bumaba para sumalo sa almusal ng pamilya nito. Tanghali ng araw na yun ay lumabas sila ni Haris. Ayon sa asawa, mamimili sila ng mga pasalubong para sa pamilya niya. Teka Haris, ang mahal dito. Magtataka ang mga kapatid ko kung bakit ang galante mo, kaibigan lang naman kita. Wika niya kay Haris nang dalhin siya nito sa isang high-end mall. Then tell them the truth, Mrs. Naasawa mo ko. Sira, iisipin ng mga chismosa sa amin nag-asawa ko ng afam para yumaman. Ha? Hindi ba pwedeng inasawa mo ako kasi ang gwapo-gwapo ko? Alam mo ikaw, habang tumatagal, nare-realize ko na ang yabang mo rin, ano? Natawa ito. Natawa na rin siya subalit napahinto siya nang matanaw ang dating nobyong si Polo. Naglalakad pa sa lubong sa kanila ang dating nobyo. Ana? Tila namamalikmatang sambit ni Polo na napahinto sa harap nila ng asawa. Polo? Kaswal na sambit niya. Ana, ikaw nga ba yan? Nakauwi ka na ng Pilipinas? Tipid siyang ngumiti sa lalaki. Oo, si Haris nga pala. Haris si Polo, ex-boyfriend ko. Ngayong kaharap na niya si Polo ay lalo niyang napatunayan na wala siyang kahit na anong nararamdaman sa dating nobyo. Si Haris na ang nasa puso niya at pakiramdam niya, masaktan man siya sa pagmamahal sa asawa ay hindi na niya ito mapapalitan pa sa puso niya. Naglahad ng kamay si Haris sa lalaki. I'm Ana's husband. Kasal ka na, Ana? Laglag ang pangang tanong ni Polo. Pagkatapos ay natawa ito. Ikaw tong nakipaghiwalay sa akin dahil inakusahan mo akong niloloko kita. Pero mukhang ako niloko mo dahil umuwi kang kasal na sa afam na to. Hey, stop accusing my wife of cheating on you. Ana didn't cheat. We got together after she broke up with you. At wag mo akong matawag na afam dahil Pilipino rin ako. Salubong ang kilay na sambit ni Haris kay Polo. You heard me, husband. Hindi kita niloko, Polo. Sa ating dalawa, ikaw lang tong manloloko. Pero nagpapasalamat ako. Kasi kung hindi mo ako niloko, hindi ako matatauhan at hindi ko makikilala ang asawa ko. Wika naman niya sa dating nobyo. Namula ang mukha ng dating nobyo. Walang imik sila nitong nilagpasan ni Haris. Nang mawala sa paningin nila ang dating nobyo ay napasinghap si Ana. What is it, my wife? Don't tell me may nararamdaman ka pa sa lalaking yun. Your ex is an ugly piece of shit. Hindi ko alam kung bakit tumagal ka ng 6 na taon sa kanya. Kunot ang noong baling sa kanya ni Haris. Wala na ako nararamdaman sa manlolokong yun, no? Ewan ko nga ba kung bakit nagtagal kami. Siguro dahil LDR lang naman kami at hindi ko naman siya nakikita. Really? You don't love him anymore? Tila natigilang tanong ni Haris. Hindi ko na mahal si Polo, Haris. Diretso ang tinging sagot niya rito. Then why did you seem worried about something? Marahang tanong nito. Nagpakilala ka kasing asawa ko. Baka makaratingin sa pamilya ko, Haris. May mga kaibigan ako sa Tarlac na kakilala ni Polo. Hindi pa rin alam ng pamilya niya na nasa Pilipinas siya dahil balak niyang sorpresahin ng mga to. Bahagyang natawa lang si Haris. Yun lang pala. Akala ko kung ano. Then introduce me as your husband to your family, Mrs. Umuso siya. Kapag ginawa ko yun, huwag ka masyadong maging mabait sa pamilya ko Bakit? Kasi siguradong mapapamahal sila sa'yo. E di kapag naghiwalay na tayo, malulungkot at manghihinayang ang mga yun. Ang solusyon dyan, huwag na tayo mag-divorce. Pabirong sagot nito. Natawa siya kahit ang totoo ay gusto niyang totohanin ang biro nito.
Ewan ko sa'yo. Halika na nga't mamili na tayo. Sa sumunod na oras ay naging abala sila sa pamimili ni Harris. Nang matapos sila ay nagyayang kumain ng asawa. Where do you want to eat, Mrs. Jennings? Gusto ko sana sa Jollibee kasi na-miss ko yung lasa ng Jollibee dito sa Pinas. Kaso naalala ko, hindi ko pala kumakain ng fast food. Yung fast food na may pulang bubuyog? Tanong nito na ikinatawa niya. Oo, yun nga. Ano ba tong asawa ko? Napakasosyal ng taste. Jollibee lang, hindi pa alam. Sorry na, Mrs. Sige, dun tayo kumain. Ha? Pero hindi ka naman kumakain sa mga ganon. Masuyong umiti si Harris. Pero yun ang gusto mo, kaya dun tayo. Kung saan ka masaya, dun tayo. I'm willing to adjust my life for you, Anna. Our father used to tell us, happy wife, happy life. Ano namang kakainin mo ron? Sige nga. Kung anong kinakain mo dun. I want to try everything you're used to, Anna. Kung paborito mo ang isaw, kakain din ako nun. Nag-init ang puso niya. Grabe, hindi mo naman ako mahal pero ganito ka na. Paano pa kaya sa babaeng mahal mo? Ang swerte-swerte naman ng babaeng mamahalin mo, Harris. Gusto niyang maiyak kapag naiisip na hindi siya ang babaeng yon. At least kahit sandali, naranasan ko kung paano maging asawa ni Harris. Wika niya sa sarili. Walang duda, swerte din naman ako sa babaeng mamahalin ko. Nakangiti lang na sagot nito bago siya igiya sa paborito niyang fast food restaurant. Walang reklamong sinubukan nga ni Harris ang mga pagkaing in-order niya para sa kanila. Picturean kita, Harris. Ipapakita ko kay Hailey na kumain ka sa Jollibee. Masayang wika niya at itinapat dito ang hawak na cellphone. Grabe, mister. Ang gwapo mo habang kumakain ng manok. Pwedeng-pwede kang model ng Jollibee. Next time, isaw naman ang ipapatikim ko sa'yo, ah. Kaya mo kaya? Isama pa kita sa kakainin ko eh. Namula ang mukha niya. Harrison Bryce, yung bibig mo. May mga bata sa tabi natin, no? Humalakak lang ito bago kinagat ang hawak na drumstick ng manok. Gabi na sila nakauwi ni Harry sa mansyon ng mga magulang nito ng araw na yon. Kinabukasan, maaga silang tumulak sa beach resort sa Batangas na pagdarausan ng kasal ng kapatid ni Harris. Hapon pa ang beach wedding, subalit umaga pa lang ay kumpleto na ang pamilya ni Harris. Doon ay nakilala ni Ana ang mga Buenavista na siyang kamag-anak ng asawa sa side ng ina. Grabe, nang nagsabog ng kagandahan at kabaitan sa pamilya niyo, sinalo lahat ng ninuno mo. Ang gaganda't ang gagwapo ng mga pinsan mo. Wika niya kay Harris. Pagkatapos siyang pagkaguluhan ng mga pinsan ni Harris, ay niyaya siyang maglakad-lakad ng asawa hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng dalampasigan. Natawa ang lalaki. Pero akong pinakagwapo, hindi ba? Baka magtampo ang asawa ko kapag sinagot ko na hindi siya eh. Ngumuso ito at hinapit ang baywang niya. Ay talaga, sinabi mo lang dahil baka magtampo ang asawa mo. Joke lang. Siyempre ikaw ang pinakagwapo para sa akin, Harris. Totoo? Siyempre totoo. Ikaw lang naman tumbulero sa atin. Natawa ito bago sumeryoso. What kind of wedding do you want, Anna? Napiglaman sa tanong nito ay sinagot niya yon. Ganitong beach wedding din sana. Hindi naman sa gaya-gaya pero mahilig din ako sa beach. Ikaw, Harris? Beach wedding din. Bakit? Mahilig ka rin sa beach? O gusto mong gayahin ng kapatid mo? Tanong niya. Ngumiti ito. Beach wedding kasi ang gusto ng babaeng mahal ko. Natigilan siya sa sinabi ni Harris. Bago pa siya makapag-react ay hinawakan na nito ang kamay niya. After my brother's wedding, will you meet me here later, Anna? Bakit? I have something important to tell you. Ha? Ano yun? Bakit hindi pa ngayon? Dahil ayoko ng istorbo. Anito at tumagos ang tingin sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Hailey na papalapit sa kanila. Sorry Kuya Harris, maghiwalay muna kayo ng asawa mo. Kailangan na naming mag-ayos para sa kasal. See you later, Mrs. Wika sa kanya ni Harris. Hinalikan nito ang kamay niya bago siya ipinaubaya sa kapatid nito. Grabe ang corny pala ma-inlove ni Kuya Harris. Natatawang wika ni Hailey habang iginigiya siya nito sa main cottage ng resort. Napatingin siya kay Hailey pagkatapos alalahanin ang mga sinabi sa kanya ni Harris. Masyado ba akong assuming kung isipin ko na baka ako yung tinutukoy ni Harris na babaeng mahal niya? Anya sa isip. Kahit alam niyang hindi ka panipaniwala, ay gustong umasa ng puso niya na mahal na rin siya ng asawa. Samantala, pagkatapos tangayin si Ana ng kanyang kapatid ay dumiretso si Harris sa cottage na tinutuluyan nila ng asawa. Pinagmamasdan niya ang engagement ring na balak niyang ibigay kay Ana nang dumating ang kanyang Kuya Hunter. Nakabihis na ang kapatid kahit 2 oras pa bago ang oras ng kasal nito. What are you doing here, Kuya?
Tanong niya sa kapatid. I just wanted to check on everyone. Ayokong may maliit sa kasal ko. Especially you, Haris. You're my best man. Kung hindi lang siya kinakabahan din sa araw na yon ay tutuksohin niya ang kapatid. Your wedding will go as planned, kuya. Stop worrying. Ngumuso ito at bumaling sa hawak niyang singsing. Are you planning to propose again to your wife? Tumango siya. I want to marry her again, kuya. Nagpasya na siyang aminin ang nararamdaman sa asawa. Pakiramdam niya, kapag pinatagal pa niya yon ay sasabog na ang puso niya. Tinapik ng kapatid ang balikat niya. Magkapatid talaga tayo. Pero bakit mukha kang kinakabahan? You're already married to your wife. Dahil hindi naman ako sigurado sa totoong nararamdaman niya sa akin. Sagot niya sa isip. Sa halip na sabihin yun ay maliit na ngumisi siya. Ikaw din naman, kinakabahan ka kahit asawa mo na si Shera. Nagkatawanan na lang silang magkapatid. Pag-alis ng Kuya Hunter niya ay nag-ayos na si Haris para sa kasal. Isang oras ang nakalipas ay bumukas ang pinto ng cottage at inuluwa ang kanyang asawa. Halos matulala si Haris sa ayos ni Ana. Bagay na bagay dito ang suot na lavender dress na siyang motif ng kasal. Nakataas ang mahabang buhok nito kaya lalong nadipina ang magandang mukha na may manipis na makeup. Parang Diyosa ang asawa niya sa harap niya. Bago pa mapigilan ni Haris ang sarili ay sinalubong na niya ang asawa. Lumuhod siya sa harap nito. Haris, anong ginagawa mo? Bakit nakaluhod ka? Namimilog ang mga matang tanong ni Ana. Lumunok siya at tiningala ang babaeng minamahal. Ang ganda-ganda mo, Ana. You're like a goddess and I couldn't help but worship you. Ha? Tumayo ka nga dyan? Para kang sira. Tumayo si Haris para lang hawakan niya ang mukha ni Ana. You know what? Fuck waiting. Because I feel like I'd die if I don't claim your lips right now. Bago pa ito makasagot ay sinakop na niya ang mga labi ni Ana. Walang kasing tamis ang mga labi nito at tila siya inilipad sa ere nang tugunin nito ang bawat halik niya. Pareho nilang hinahabol ang hininga at tibok ng puso nang pakawalan niya ang mga labi ni Ana. Haris, mahinang sabit ng asawa. Mapungay ang mga matang sinalubong niya ang tingin nito. You kissed me back. Are you in love with me, Ana? Kagat ang labing tumango si Ana. Bumagsak ang mga luha nito. I'm sorry, Haris. Hindi ko naman sinasadya. Nangyari na lang. Really? You really are in love with me? Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na pikutin ka, Haris. Hindi niya napigilan ang ngiting sumilay sa mga labi. Ako may balak na pikutin ka, Ana. Ha? Mrs. Jennings, listen to me. I love you. I love you. I love you. Haris, anong I love you? Mahal kita, Ana. Unang beses pa lang kitang makita sa apartment ko, mahal na kita. You got me head over heels in love with you the moment we first met. Mahal mo ko? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Pinalis niya ang mga luha sa mga bisngi nito. Mahal na mahal. Call me corny, but my heart literally jumps out of my chest every time I see you. My heart beats like crazy every damn time you're near. Nawalan ng dating lahat ng babae sa akin dahil sa'yo. Sa isang iglap, inukupa mo ang puso at isip ko. God, I thought I was going crazy before I realized I'm in love with you. I'm not ready to settle down at the age of 29. But everything changed when you came, Ana. Sa isang iglap, gusto ko nang mag-asawa. Gusto na kitang pakasalan. Gustong-gusto kong maging akin ka na pakiramdam ko, mababaliw ako kapag napunta ka sa iba. Kaya nag-isip ako ng paraan para mapapayag kang magpakasal sa akin. Hindi mo ako niyayang magpakasal dahil gusto mong may maipakilalang asawa sa pamilya mo? I just made that reason up, Ana. Hindi ko naisip na magpakasal para lang may maiharap ako sa pamilya ko. Sinabi ko lang yun sa'yo para mapapayag kita na magpakasal sa akin. I told you I wanted you to be mine from the very start. I don't have plans to let you go, wife. Plano kitang paibigin kapag kasal na tayo. Hanggang sa hindi ka na makawala pa sa akin. Bahagya siyang natawa bago nagpatuloy. Well, my first plan is to court you. But I realized I'm not patient when it comes to you. Gusto kong sa una pa lang, sigurado na ako sa akin ka. That's why I devised a plan for you to end up as my wife. Tuso ka, Haris. Tila hindi makapaniwalang komento ni Ana. Napanguso siya. Looks like my family is right. I'm a cunning man. Especially when it comes to the woman I love. Mahal mo naman ako kahit maarte at tuso ako, hindi ba, Mrs.? Mahal kita, Haris. Mahal na mahal. Hindi ko sinubukang pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo kahit na alam kong masasaktan ako sa huli kapag naghiwalay na tayo. Masuyo siyang umiti. Hindi tayo maghihiwalay, Ana. The moment you said yes to marrying me, you were already mine. Forever.
at hindi ka masasaktan sa piling ko. I will love you with everything I have. I will take care of you until the end of our life and our next life. Maingat niyang pinunasan ang mga luhang muling bumagsak sa mga mata ng asawa. When did you realize you're in love with me, wife? Ngumiti ito. Una palang crush na kita, pero pinigilan ko ang sarili ko kasi may boyfriend ako. Pero nung naging mag-asawa na tayo, hindi ko na napagilan ng sarili kong mahulog ng tuluyan sa'yo. I love you, Harrison. I've been in love before, but not like this. Ikaw lang yung lalaking nagparamdam sa akin na parang sasabog ang puso ko kapag tiningnan mo ko. Ikaw lang ang lalaking minahal ko ng ganito. At sigurado ako, ikaw na ang huling lalaki dito sa puso ko. Because I'm the right man for you, my wife. I'm your destiny, your soulmate, your fate, or whatever the hell they call it. And you are the only woman for me. You are the first and the last woman I will ever love. From now on, I will serve you. I will do everything for you. Even walk the ground you walk on. I will love you with all my heart. Bago pa siya matapos magsalita ay siniil na siya ng halik ng asawa. Thank you for loving me, Harris. Hindi ako makapaniwala na minahal mo ko kahit na magkaiba tayo ng mundo. Pinapangako ko sa'yo, mamahalin kita ng sobra-sobra. Aalagaan kita. Pagsisilbihan. I will be the best wife to you and the best mother to our future children. Nangangakong wika ni Ana pagkatapos maghiwalay ng mga labi nila. No need to make promises, baby. Just say yes to me. Muli ay lumuhod siya sa asawa at inilabas ang engagement ring. Will you marry me again, my wife? I will marry you again, Harris. Walang pag-alinlang ang sagot nito. Muli ay nagsalo sila sa isang halik matapos niyang maisuot ang singsing sa daliri ng asawa. Nasa panganan ni Ana ang mga labi niya nang bigla ay nakarinig sila ng katok. Kasunod niyon ay ang boses ni Hailey. Kuya Harris, nandiyan ba kayo ni Ate Ana? Magsisimula ng kasal ni Kuya Hunter. Kayo na lang ang kulang. Namilog ang mga mata ng asawa, samantalang natawa lang siya. Sumabay na kaya tayo magpakasal ngayon kina Kuya Hunter, Mrs. Ikaw talaga? Aagawan mo pa ng moment ng kapatid mo? I'm just kidding. I want a special day for us. Kailangan ko pang mamanhikon sa pamilya mo. Isang beses pa niyang siniil ng halik ang mga labi ni Ana bago nila tinungo ang kasal ng kapatid. Hindi natapos ang linggong yon ay umuwi sila sa pamilya ng asawa sa Tarlac. Labis mang nasorpresa ang pamilya ni Ana ay buong pusong tinanggap siya ng mga ito. Bago sila bumalik ng Amerika ay muli na niyang pinakasalan si Ana. Kompleto ang buong pamilya ng Buenavista, gayon din ang buong angkan ni Ana. Pagbalik nila ng asawa sa Amerika ay nag-resign si Ana sa trabaho. Sa tulong niya ay nagtayo ang asawa ng sariling cleaning service company. Isang taon lang ang lumipas ay isinilang na ni Ana ang kanilang unang anak. Sa loob ng pagsasama nilang mag-asawa ay biniyayaan sila ng may kapal na 4 na anak. Kasama ang mga anak ay sa Amerika nila piniling manirahan, subalit madalas silang umuwi ng Pilipinas para bisitahin ang mga pamilya nila roon. Napatunayan ng kanilang istorya na minsan, ang pagkawala ng isang tao sa buhay natin ay hindi wakas. Bagkus, yun pa ang daan para dumating ang mas tama at mas buong pag-ibig. Gaya ng pagdating ni Harry sa buhay ni Ana, na buong puso siyang minahal at pinahalagahan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.